tayo, Crisel. Ilang taon ka nang nag-aabang dito sa ibon na sinasabi mo pero ni minsan hindi naman dumating. Mabuti pa, bumalik ka na doon sa bahay ninyo. Tignan mo, grabe na kasakit ang sikat ng araw sa balat. Baka mamaya masunog ka pa eh. Mamamatay na kayo, mga walang hiya kayo, mga aso kayo! Simula nang magkaisip tayo lahat ng mga magagandang alaala at masasama ay tumatatak iyon sa isip natin. Tandang-tanda ko pa noon, Miss Soledad, nung 8 taong gulang ako. Isa akong makulit na bata. At ang ugali ko ay tumatakas ng bahay namin. Hanggang sa hindi ko inaasahan na ang pagtakas ko palang yun ay muntik nang magdala sa akin sa kamatayan. Pero isang nilalang ang nagligtas sa akin mula sa pagkahulog ko sa bangin. Nilalang na hindi ko rin alam kung ano. Isang malaking ibon na noon ko lang din nakita. Magandang araw po sa inyo, Soledad, at sa lahat ng nakikinig. Nais ko pong balikan ang nangyari sa buhay ko noong 8 taong gulang pa ako noon hanggang sa nagdalaga ako. Ako nga po pala si Crisel at ito ang aking kwento. Crisel! Ikaw talagang bata ka, oh. Kung saan-saan kita hinanap tapos nandito ka lang pala. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang parte na to? Merong bangin dyan at kapag nahulog ka, siguradong hindi na kita mahanap. Tay, nahulog na nga ako sa bangin eh. Pero alam nyo ba, Tay, may nagligtas sa akin eh. Ano? Teka, nahulog ka sa bangin? Teka, anong sinasabi mong nagligtas sa'yo? Ikaw talaga umuwi na nga lang tayo at baka tuluyan ka na talagang mahulog dyan. Kulit mo talagang bata ka, oh. Tay, totoo nga po yung sinabi ko eh. Magpapahangin sana ako dito tapos hindi ko alam may bangin pala eh. Nahulog nga po ako pero Tay, alam nyo, may isang malaking ibon talaga yung sumalo sa akin tapos binalik niya ako dito. Ang galing talaga ng imahinasyon mo, bata ka. Alam mo ba yung mga pelikula, ganun lang mga nangyayari doon eh, palaging ganun. Tay, totoo nga. May malaking ibon nga dyan sa baba ng sige bangin. na. Sige na. Kung meron na, edi sige meron na. Basta umuwi na tayo. Simula ngayon ha, hindi na kita palulubayan kay Mang Meloy. Palagi ka na lang tumatakas eh. Makakaabala lang po ako kay Mang Meloy. Marami kayang ginagawa yan dito sa farm. Hindi na umimik si tatay at binuhat ako pa uwi sa bahay. Nadatnan kong naroon si Mang Meloy at baka sa mukha ang pag-aalala sa akin. Saan ka ba kasi galing, Crisel? Bakit hindi mo man lang ako niyaya na gusto mo palang umikot dyan sa farm? Nakita ko po kasi na nagbubuhat kayo ng mais kaya di ko na po kayo inistorbo. At saka, alam nyo po ba? May nakita akong malaking ibon dun. Tapos niligtas niya po ako. Ano? Malaking ibon? Saan ka naman yan ililigtas? Sinalo niya po ako nung mauhulog na ako sa bangin. Ay, hala ka, oh. Baka multo yun, o di kaya laman lupa. Sabi ko kasi sa'yo, huwag ka nang gumala-gala dyan na mag-isa. Mabuti na lang hindi ka kinain nung ibon na yon. Hindi po, mabait po yung ibon. Ay, nako. Nakita kong tumango si Mang Meloy sa akin. Halos araw-araw bumabalik ako doon kasama si Mang Meloy para makita ulit ang ibong yun. Pero lagi akong bigo. Hanggang sa ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdam ang malaking ibon na nagligtas sa buhay ko. Umuwi na tayo, Crisel. Ilang taon ka nang nag-aabang dito sa ibon na sinasabi mo pero ni minsan hindi naman dumating. Hindi ka na bata. Dalagang dalaga ka na pero hanggang ngayon hindi pa rin nawawala sa utak mo yung nilalang na yon. Alam ko naman po magpapakita po sa akin ulit yun, Mang Meloy. Hindi talaga ako magsasawang bumalik dito sa bangin hanggat hindi nalitaw yung ibon na yun. Baka naman maisipan mo tumalo na lang dyan sa bangin na yan. Bigla ka na lang sa gipin ng malaking ibon na yon. Ito naman hindi naman ako nasisiraan ng ulo, no? Natatakot kaya ako sa mga matataas.
Tsaka gusto ko lang ho talaga kasing pasalamatan yung malaking ibon na yun na nagligtas sa akin. Ikaw talaga, oo. Ay, tindi ng paniniwala mo na mayroon talagang malaking ibon. Alam mo ba na kapag nagkukwento ka dun sa ibang trabahador dito sa farm, nabubulong-bulungan sila. Iniisipatan nila na nasisiraan ka na ng bait. Ilang taon na rin na puro yung ibon na lang yan ang lumalabas sa bibig mo. Kasi nga ho, totoo po yun. Niligtas na talaga ako ng ibon. Paano kung sakaling makita mo yung ibon na yon? Makakasalan mo? Naku, kapag naging asawa mo yung ibon na yun, mangingitlog ka imbes na mga anak. At naku. yung itlog mo, ilalaalaga ko yan para ulamin. Samahan talaga ng ugali nyo. Kalimutan mo na lang kasi ang ibon-ibon na nilalang na yan. Hindi na yung babalik. Kung totoo man ang kinikwento mo tungkol doon, di mas mabuti at nailigtas ka nun doon. Bihira na lang ang maniniwala sa ganyang kwento, Crisel. Bumuntong hininga na lang ako at tumahimik. Ngayon na naging malawak na ang kaalaman ko sa mga bagay-bagay, ay naguguluhan ako. Hindi ko sukat akalain na makakita ako ng isang nilalang na parang sa telebisyon ko lang din napapanood. Nang makauwi kami sa bahay, may nadatnan akong binatang lalaki na nakaupo sa sofa. Ngumiti ako sa kanya at kinausap ito. Hello po, ano pong kailangan nyo? Kasi may nakapagsabi sa akin na naghahanap raw kayo ng magsasaka. Na pwedeng tumulong sana dito sa farm ninyo. Papakasakali lang ako na baka pwede ako makapagtrabaho dito. Baka dun ho sa bandang koprahan, kulang daw po kasi ng tao si tatay dun eh. Ikaw pala yung kaisa-isang anak na may-ari dito ng farm, no? Oo, ako si Crisel. Ako naman si Kevin. Kevin pala. Okay. Kumain ka na ba? Kung hindi ka pa kumakain, pwede kang sumabay sa akin. Huwag na po. Grabe naman, nakakaya. Ano ka ba? Huwag ka nang maya. Ganun talaga dahil bago ka pa lang dito, nahiya ka, masasanay ka din. Saka pag nasanay ka, parang wala lang din. Saka alam ko na papayag si tatay na magtrabaho ka dito. Mga ka namang mabait eh. Sana nga talaga dahil kailangan na kailangan ko talaga ng trabaho. Kahit pambili lang ng pagkain ng sweldo ko sana okay lang. Sobrang hirap kasi naman limos sa lansangan. Ha? Nanlilimos ka? Grabe. Hindi naman nalata sa balat mo, hindi kaya sa mukha mo na dati kang pulubi. Ang puti mo kaya. Hindi, sadyang maputi lang ako simula noon pa. Napailing na lang ako sa sinabi ni Kevin. Simula ng araw na yon, naging malapit kami sa isa't isa. Tinanggap naman siya ni tatay sa farm. Magaling si tatay sa pagkilatis ng tao at nakikita niyang masipag at mabait si Kevin. Sa tuwing maraming ginagawa si Mang Meloy, ito ang palaging nakakasama ko. Sarap siyang kausap at merong sense of humor, kagaya ni Mang Meloy. Tsaka nga pala Kevin, sa buong buhay mo, matanong ko lang, nakita ka na ba ng malaking ibon, as in malaki? Para bang kasing laki ng tao yung katawan niya, tapos sobrang kinis ng balahibo, tapos parang siyang merong gold na buhok sa bumbunan. Ano namang klaseng ibon yon? At saka bakit ka naman biglang nagtanong ng ganyan? Wala lang. Baka kasi may nakita ka eh. Wala namang ganong klaseng ibon, Crisel eh. Mabuti pa, bumalik ka na doon sa bahay ninyo. Tingnan mo, grabe na kasakit ang sikat ng araw sa balat. Baka mamaya masunog ka pa eh. Alam mo, sanay na tong balat ko sa init ng araw, no? Crisel, pinapatawag ka ng tatay mo. Teka lang sandali lang. Kakain na raw kayo ng pananghalian. Bawal paghintayin ng grasya kaya bilisan mo na dyan. At sabay na tayong pumunta ron. Nagpaalam ako kay Kevin at tumakbo sa kinaroroonan ni Mang Meloy. Nakita kong ngumiti sa akin ng matanda at sinulyapan si Kevin na binubuhat ang niyog. Ano kung ibig sabihin ng mangiti niyong yan? Napapansin ko lang ngayon ha. Palagi kang nandito sa farm simula nang dumating yan si Kevin. Hala? Umamin ka sa akin, papapag-ibig ka na no? No, grabe naman kayo. Hindi ho. Ay, napamulang biskit mo, nahiya ka sa akin oh. Kung sa bagay, gwapo naman tong batang to eh. Kaso nga lang, hindi po ba ganong kakilala?
Baka mamaya mahulog ka sa maling tao. Ay, talaga, Mang Meloy. Dami niyong alam. Kaibigan lang ko yung tingin ko dyan kay Kevin. Tara na nga, umuwi na nga ho tayo. Baka kasi sa pumapunta yung usapan natin. Ay, salamat. Akalimutan na niya yung malaking ibon dahil kay Kevin. Ay, naku, tigilan yun na nga ho ako sa panunukso ng ganyan. Ay, masyadong defensive. Halatang halata na sa kanya. Ay, nako. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng kinikilig. Grabe naman talaga. Ay, nako. Kaya tagal ko na rin yung naranasan dati pa. Ay, Ang tandaan niyo na kaya tapos gusto niyo pa ulit makaramdam ng gano'n. siyempre, sa ngayon, mas matinig pa ang mga matatanda sa bata. Kaya yung sexy na anak ni Kap, naniwala ka sa akin. Maniwala ka sa kakayahan ko. Mapapasa kamay ko yan. Natawa ako sa sinabi ni Mang Meloy. Ilang minutong nakalipas, nakarating kami sa bahay. Nabutan ko si tatay na nagtatalo sila ng isang babae. May kasama ring lalaki ang babaeng yon at halata sa kanilang galit na galit sila sa isa't isa. Hinila ko ni Mang Meloy para papasukin sa loob ng bahay pero hindi ako sumunod. Hindi ba ilang beses na ako tumawag sa'yo? Itong farm na to nakapangalan na sa akin kaya umalis na kayo ng anak mo dito. Imposible ang sinasabi mo. Hindi nga kita kilala eh. At paanong nakapangalan sa iyo ang lupain namin? Meron ako mga dokumento na nagpapatunay na ako ang nagmamay-ari ng farm na to. Lumang dokumento na ang hawak mo, Bobot. Huwag mong hintayin na mapilitan akong gumamit ng puwersa para mapaalis kayo dito. Sinusubukan mo ba akong sindakin? Hoy, babae ka! Kahit ano pang gawin mo, hindi mo maaangkin ang lupain ko. Umalis ka na hanggat hindi pa nagdidilim ang paningin ko sa'yo. Aba talagang matapang ka, no? Sige, tingnan natin kung saan ka dadalhin ang tapang mo. Nagulat ako nang bigla nitong sinampal kay tatay ang hawak niyang papel. Hindi ko inaasahan na bumagsak ang tatay ko, kaya dali-dali akong lumapit sa kanya at inalalayan siyang makatayo. Tay, ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang ako, anak. Mauna ka na muna sa loob at ako na ang kakausap sa kanila. Bakit mo nanginginig yung katawan niyo? Masama ho yata yung pakiramdam niyo eh. Mabuti ho, pumasok na kayo sa loob. Sasamahan na lang ho kayo ni Mang Meloy. Ako na hong kakausap sa kanya, kumalma lang ho kayo. Anak, ako ang dapat na magresolba ng problemang ito. Tay, sige na. Huwag nang matigas yung ulo. Mang Meloy, pakidala nga si tatay sa loob. Sige. Inakay ni Mang Meloy si tatay papasok sa loob ng bahay. Hinarap ko naman ang malditang babaeng tinaasan pa ako ng kilay. Medyo natakot ako sa mataray niyang itsura pero mas pinili kong pakitaan siya ng tapang. Anong sinasabi niyo na sa inyo nakapangalan yung lupa namin? Alam niyo, hindi naman po yun bago sa pandinig ko eh. Noon pa man po marami na po talagang interesadong makuha yung farm ni tatay. Sige, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Hindi nakabayad ng buwis ang tatay mo sa loob ng 2 taon, kaya ako nagbayad sa munisipyo. Kung gusto mong malaman ang totoo, pumunta ka doon, magtanong ka. Anong hindi nakabayad ng buwis? Nananaginip po yata kayo eh. Diyan na ako kayo, stress lang talaga yung kuha ni tatay pag inaharap kayo eh. Kababastos kang bata ka. Manang-mana ka sa nanay mong palaban, kaya yan, nakarma, na aksidente. Ganyan talaga, mga parusa ng Diyos. Kamatayan. Baliw talaga kayo eh, no? Bakit pati Diyos dinadamay nyo? Sasagot pa sana ang babae pero inawat ito ng lalaking kasama niya. Mukhang asawa niya yon. Tumalikod ako at pumasok sa bahay. Laking gulat ko nang maabutan ko si tatay na walang malay na nakabulagta sa sahig. Sumigaw ako at takot na takot. Mang Meloy! Mang Meloy, tulungan niyo ako si tatay! Bakit? Ano nangyari sa tatay mo? Hindi ko alam eh. Nagay ko ano nangyari, tulungan niyo ako buhatin natin para makabangon siya. Dali. Ako na bahalang magbuhat sa kanya. Tumawag ka na ng doktor, bilisan mo! Kaagad naman akong sumunod sa inutos ni Mang Meloy. Nakarating nga ang doktor at nalaman naming na mild stroke si tatay. Iyak ako ng iyak. Mabuti na lang at nakapagsalita pa rin siya pero hindi na talaga ito makabangon. Tumahan ka na, Crisel.
Ayos naman na ang tatay mo. Ipagpasalamat na lang natin dahil hindi malala ang nangyari sa kanya. Yung iba nga na na-stroke, hindi nakapagsalita. At mas malala pa natatigok agad. Ano daw yung farm nito ngayong dinabase kaso ni tatay tauhan niya? Ikaw na ang mamahala doon. Alam ko na kaya mo yon. Lalo na nandito naman ako, hindi kita papapayaan. Hindi naman ako. Di ko alam kung paano mag-handle ng mga tao sa farm eh. Alam na naman na nila ang nangyari sa tatay mo. Siya nga pala. Nandyan si Kevin sa labas. Kanina ka pa hinahantay nun. Pinuntahan ko si Kevin at niyaya kong umikot-ikot dun sa farm para magpahangin. Isa si Kevin sa mga taong masasandalan ko dahil palagi itong nakikinig sa akin. At dapat talagang sisihin yung nakaaway ng tatay mo. Hindi naman siguro nagkakaganon yung sitwasyon ninyo kung hindi nila sinugod si tatay mo eh. Kaya nga naangkin pa nila yung lupa namin. For sure hindi yan papayag si tatay na makuha nila yun. Minana pa kasi ni nanay yung lupa na to sa mga magulang niya eh. Mahalaga para kay tatay yung lupa na to, lalong-lalo na sa akin. Di wag yun yung isuko. Naku, maraming tao ang umaasa dito sa farm. At maaring mawala ng pangkabuhayan ng iba kapag kinuha ng iba yung lupa na to. Alam mo bang may magandang alaala para sa akin ng bangin na to? Ito nga pala yung rason kung bakit ayoko rin makuha to ng iba eh. Ano bang meron sa bangin na to at palagi kang bumabalik-balik dito? Basta, hindi ko na pwedeng sabihin baka hindi ka rin naman maniwala gaya nila. Hindi na sumagot si Kevin. Makalipas ang 1 linggo, mas lalong naging malungkot ang farm namin. May nabalitaan kaming namatay na tumutulong sa amin sa farm, kaya pinuntahan ko. Lalaki iyon at nakatali ang liig nito sa bangin. Lubid ang gamit sa pagtali sa malaking kahoy. Maraming nagsasabi na baka nag-suicide ang lalaki, pero marami naman ang hindi sumang-ayon sa nangyari. Mang Meloy, anong problema? Ba't nagawa niyang magpakamatay ng ganyan? Alam mo, hindi talaga ako naniniwala na nagpatiwaka lang lalaking yan eh. Tingnan mo, may sugat sa tiyan ang lalaki at may kagat ng ngipin sa leeg. Sinadya talaga na tinali siya dyan dahil para pagmukain na nagpakamatay ang lalaking yan. Sa tingin niyo sinong gumawa ng bagay na yan sa kanya? Hindi ko rin alam. Nakiusap sa akin ang pamilya ng naiwan ng lalaki. Humihingi ng tulong kahit panglibing lang raw. Ano? Saan naman ako kukuha ng pera para itulong sa kanila? Si tatay nga pinapagamot ko rin eh. Siguro dapat ko nang galawin yung savings ng farm. Sandali. Hindi kaya magalit ang tatay mo kapag ginawa mo yon? Kakausapin ko na lang ho. Maintindihan din naman niya yun eh. Simula ho nang na-stroke si tatay, parang nalulugi na rin kasi yung farm. Hindi na rin maganda yung ani natin dito. Tapos yung mga gulay, yan, mabilis na rin mabulok. Pagsubok lang yan, iya. At wag kang masyadong ma-stress dahil bata ka pa. Baka mamaya dumami ang kulubot mo sa mukha. Meron ng isa dito, oh. Grabe naman Meron kayo. naman akong kaunting ipon. Huwag ka mag-alala. Ipapahiram ko muna sa'yo para ibigay sa kanila. Talaga ho? Maraming salamat ho kung ganun. Pagkatapos ng mga nangyari, maraming tao ang pumunta sa bahay para sabihing isasarado na ang farm namin. Yung iba naman na nagtatrabaho sa amin, sumasang-ayon din sa kanila. May sinabi pa ang mga ito na baka raw may malignong nakatira sa farm at naniningil ngayon dahil sa masaganang aning nakukuha namin at buhay ng tao ang gusto nilang kapalit. Nang dahil sa farm ninyo, pati ang mga hanap buhay namin sa aming bukid, naapektuhan na rin. Lahat ng niyoga namin namatay na. Galing ata sa farm nyo ang malas at kumakalat sa buong barangay eh. Hindi lang naman ho kayo nahihirapan eh. Hindi ko pwedeng isarado yung farm dahil lang sa paniniwala nyo. Ilang taon na kaming nakatira dun sa farm pero minsan hindi kami nakakita ng maligno dun. Hindi pa ba sapat ang nangyayaring to para lang maintindihan ninyo na walang magandang maidudulot ang farm ninyo? Alam ko naman ho kung bakit kayo nagkakaganyan. Hindi ba kayo yung kasama ng babaeng nakipag-away kay tatay no nung na-stroke siya? Gusto nyo ang siraan ng farm
Para malugi hanggang sa makuha nyo? Doon interesado talaga ang asawa ko na makuha yon. Pero ngayon hindi na. Alam nyo kayo may kasalanan kung bakit nagkasakit yung tatay ko eh. Kung hindi nyo sana siya sinugod dito sa bahay, hindi sana nangyari yun. Oh, aba, naninisik ka pa talaga. Nakipag-usap kami sa kanya ng maayos pero siya tong matigas ang ng ulo. Gusto mo atang ubusin ng maligno ang mga nagtatrabaho dyan sa lupain ninyo eh. Igilan nyo na paninisi sa bata. Bakit ba lahat kayo pabor na isarado ibenta ang farm? Alam natin na maraming naiingit sa kanila dahil masagana sila sa buhay. Kaya yung nangyari sa lalaking yun, baka sinadya siyang patayin para mapag-usapan itong farm. Ay, huwag kang mangialam ditong matanda ka. Palibhasa kapag ikaw namatay, walang maghahanap sa'yo dahil wala ka namang pamilya eh. Hindi naman ako nangingialam. Pinagtatanggol ko lang itong si Crisel. Walang maligno sa farm mo kahit anumang lamang lupa. Isang aswang ang may gawa noon. Aswang? Paano mo naman nalaman na isang aswang yon? Dahil aswang lang ang maaaring uminom ng dugo ng tao at kakain sa laman loob. Huwag na kayong magsisihan dahil hindi nyo naman alam na baka kayo na pala ang susunod na biktima. Teka, uso pa po ba ang aswang sa panahon na to? Matagal na akong natutulog dun sa lansangan pero hindi pa ako nakakakita ng aswang. Kahit na ako parang hindi ako makapaniwala eh. Ang mabuti pa, pumasok ka na dun sa loob at ako na lang ang bahalang pagpaalis sa mga tao dito. Kevin, samahan mo itong si Crisel. Sige po. Dinala ko ni Kevin sa loob ng bahay. Mas lalong lumakas ang boses ng mga tao nang marinig na aswangan ng bibiktima. Lahat nagsisisihan, natatakot at hindi alam kung anong gagawin. Isang araw, nagulat naman ako nang may kumatok sa kwarto ko ng sobrang aga. Pinagbuksan ko yon at si Mang Meloy ang bumungad sa akin. Oh, Mang Meloy, ano po ginagawa niyo dito? May iaabot lang sana ako sa'yo. Ano yan? Ito. Kaunting tulong daw galing dun sa mag-asawa. Maaga silang naparito at kinabos na yung tatay mo. Naiya naman ako na hindi ko sila papasukin sa loob ng bahay. Humingi pala sila ng tawad. Mang Meloy naman eh. Bakit niyo tinanggap yung bigay nila? Alam niyo naman po na sila may kasalanan kung ba't nagkaganon si tatay, di ba? Pinilit sa akin. Ang sabi, abot ko na lang daw sa'yo. Saka sabi pa na hindi na raw sila interesado doon sa lupa. Napag-usapan na raw nila ng tatay mo. At handa na raw silang tumulong para mapabangon itong farm. Hindi ko matatanggap yung pera nila. Ibalik niyo na yun sa kanila. At sasabihan ko si tatay na huwag nang harapin ang mag-asawang yun. Wala ka na rin namang magagawa. Yung hardinero natin, natagpuan kaninang umaga na wala ng buhay. Doon sa may pangin. Sige, paano mo sila matutulungan kung wala kang pera? Yung hardinero natin? Si Isboy? Natagpuan na siyang patay? Oo. Kanina lang siya nakakita. Si Kevin mismo ang nakakita sa kanya, Crisel. Yung mga negosyante sa palengke na nagtitinda ng mga gulay umatras na silang lahat sa pagbili ng gulay natin. Para akong nawala ng lakas nang marinig yon. Bumagsak sa sahig ang katawan ko. Nagdadalawang isip pa ako kung dapat kong tanggapin yung pera kaya pinatago ko muna yun kay Mang Meloy. Hanggang isang araw, muling bumalik ang mag-asawa sa bahay namin. At sa pagkakataong yon, kinausap ko sila ng masinsinan. Alam ko naman na hindi maganda ang una natin pagkikita. Alam ko rin na nakakasakit ako dahil sa mga pinagsasabi ko sa iyo doon. Pasensya ka na talaga, iya. Sobrang pinagsisisihan namin ng asawa ko ang mga nagawa namin. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo eh. Baka yung tulong na binibigay nyo sa amin, may kapalit pala sa huli. Kung hindi kayo sumugo dito at inaway si tatay, hindi naman siya magkakaganyan eh. Naiintindihan ko naman ang galit mo, pero sana naman,
Huwag mo nang tanggihan ang tulong namin. Alam namin na nalulugi na itong farm. Kagaya mo, gusto rin namin makatulong sa aming kapwa. Ayoko sanang maging bastos ha. Pero kung pwede ho, umalis na kayo. May pag-uusapan pa ho kami ni tatay. O, sige. Tara na, Greta. Sinusubukan lang naman naming bumawi sa kamaliang nagawa namin, Iha. Halos gabi-gabi hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa tatay mo. Dapat lang naman ho talaga na makonsensya kayo. Dahil kayo naman talaga yung may kasalanan nito eh. Oo, alam ko. Kaya sana tanggapin mo ng perang binibigay namin. Obligasyon ko na ipagamot ang tatay mo dahil na-stroke siya sa galit sa akin. Hindi na ako umimik pa at hinatid na sila ni Mang Meloy sa labas. Si tatay naman, tahimik lang habang nakatingin sa akin. Kahit na na-stroke siya, diretso pa rin itong magsalita. Hindi kagaya ng iba na nahihirapan o di kaya nauutal. Kamusta na yung pakiramdam niyo? Medyo ubayos na rin naman. Pinilan rin pala ako ni Greta ng gamot. May tiwala ho kayo dun sa mag-asawang yun? Baka mamaya umaarte lang pala na mabait yung mga yun eh. Pero tuso pala. Alam niyo tayo, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng magtiwala sa mga tao, lalong-lalo na kung lupa yung usapan. Hayaan mo sila. Sa akin naman ang original na dokumento nito, kaya wala silang mapapala kahit na magpanggap pa ang mga yun. Basta't buhay tayong dalawa, wala tayong pwedeng ipag-alala. Wala rin pwedeng umangkin dun sa farm natin kundi tayo lang. Nabalitaan niyo na ho ba yung nangyari sa hardinero natin? Oo. Inabutan na rin nila Greta at ni Butsoy ang pamilya ng hardinero natin. Galing din naman ng mag-asawang yun, no? Kung kailan na gipit talaga tayo, tsaka sila naging mabait. Parang alam ko na kung anong ending nito eh. Masyado ko namang advance mag-isipan na. Sinasabi ko sa iyo, wala silang mapapala sa lupa ng nanay mo kahit ano pang gawin nila dahil ikaw ang tagapagmana noon. Tay, matanong ko nga lang ho. Dati niyo na ho ba silang kakilala? Kakilala lang ng nanay mo. Maya-maya pa dumating naman si Kevin at kasama nito ang matandang babae. May dala siyang prutas para sa amin ni tatay. Meron pa siyang tungkod dahil medyo nahihirapan na rin itong lumakad dahil sa katandaan. Aling Nemya, sana hindi na ho kayo masyadong nag-abala na magdala pa ng prutas dito kala Crisel. Marami namang prutas dun sa farm eh. Mabubulok din naman ito sa bahay, kaya ayos lang. Isa pa, ay gusto ko rin kamustahin itong si Bobot. Sa nakikita ko, mukhang nagiging maayos ng kalagayan niya. Opo. Pero itong mga paa ko, hindi pa rin maikilos. Nagpapahilot na nga ako pero hindi pa rin bumabalik sa normal. Kahit paano, dapat kang magpasalamat sa Diyos dahil yan lang ang nangyari sa'yo. Buhay ka at nakakapagsalita ka pa. Kaya nga po Mabuti pa, tapal mo itong mga dahong dala ko dyan sa paa mo. Ay makakatulong ito sa pagsipsip ng mga hangin-hangin dyan. Isa ito sa mabisang makapagtatanggal ng pananakit ng katawan. Gano'n po ba? Saan nyo naman po ito nakuha? Ay doon, sa kagubatan. Hinanap ko yan mga alas 5 ng umaga kanina para hindi pa mainit. Dapat kasi araw-araw kang hinihilot para yung mga ugat mo sa paa ay makaramdam. Ganun po ba? Tuwing Sabado at Linggo lang po ako hinihilot Kung ayos sa'yo, ako na lang ang manghihilot. Tulong ko lang, hindi mo naman kailangang magbayad. Talaga po? Naku, mas maganda naman po talaga yan. Ay sige, hihilutin na kita ngayon. Nagustuhan naman ni tatay ang paghilot ni Aling Nemya sa kanya. Wala akong alam sa bagay na to pero masasabi ko na malaki ang maitutulong nito kay tatay dahil parang nakakahinga ng maluwag si tatay tuwing pinipisil siya ng matanda. Aling Nemya, dati ba kayong manghihilot? Oo, mga 15 anyos pa lang ako, marunong na akong manghilot. Kakilala rin pala ng tatay mo yung asawa ko dati. Hiwalay na raw kayo nun Bakit naman po?
Ay, naku, masyadong babaero. Hindi na ako nakati, sinuko ko na sa babae niya. Ay, tsaka nga pala, mayroon ba kayong bisita kanina? Nakita ko si Meloy sa labas, may kinakausap sa sasakyan. Oo. Yung mag-asawa na si Butsoy at saka si Greta. Dumalaw dito sa akin. Balita ko nag-away na naman kayo noon. Oo. Pero dati pa ho yun. Okay na pa ho kami. Habang nag-uusap ang matanda at si tatay, nakita ko si Kevin na umiikot sa koprahan namin. Sobrang nalulungkot ako nang makita kong nabubulok na ang ibang mga niyog dahil wala na ring bumibili. Kumalat na kasi ang chismis tungkol sa farm namin. Alam mo, kaya ayokong bumupunta ka dito kasi alam ko na malulungkot ka na naman. Sayang naman kasi yung mga niyog, wala nang bumibili. Dati-rati, kinukulang pa nga yung mga to eh. Pagsubok lang yan. Malalagpasan nyo rin yan, Crisel. Marami rin kasing umaatras ng mga buyers eh. Hindi ba nakita mo na rin yung mag-asawang dumadalaw sa bahay? Oo, bakit naman? Kung ikaw ba yung tatanungin ko, dapat ba pagkatiwalaan ko sila? Ewan ko. Ewan ko sa'yo. Ikaw naman ang makakapag-desisyon yan eh. Kung sa tingin mo, mabait sila, edi pagkatiwalaan mo. Pero kung sa tingin mo naman, nagpapanggap lang, edi hayaan mo na lang. Makipaglaro ka lang kung gusto nila. Galing mo namang mag-advise. Napangiti sa akin si Kevin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang paghihilot ni Aling Nemya kay tatay. Sobrang galing niya dahil kahit papano nakakatayo na si tatay. Isang gabi naisipan kong lumabas ng bahay para magpahangin. May namataan akong malaking ibon na nakatago sa puno. Nang makita ko nung ibon, mabilis siyang lumipad papunta sa farm, kaya tumakbo ko para sundan yun. Hanggang sa dinala ko sa bangin. Nakita ko ang ibon na pumasok sa mga malalaking kakahuyan at susundan ko pa sana, pero biglang lumitaw ang matandang babae. Aling Nemya, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba dapat ikaw ang talongin ko ng ganyan? Ba't ka ba nandito gabing-gabi na? Ay, kasi may sinusundan akong malaking ibon eh. Papunta yun dito. Nakita mo yung ibon? Opo. Aling Nemya, kayo ho ba yung malaking ibon? Tagal ko kayo hinahanap eh. Sabi ko na nga ba may kakaiba talaga sa ibon na nagligtas sa akin eh. Hindi lang pala sa pelikula nangyayari yung magpapalit ano bilang tao. Teka, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo, Iha. Ako ho, yung niligtas nyo, yung muntik nang mahulog dyan sa bangin. Aling Nemya, maraming salamat. Naku, alam niyo, utang ko talaga sa inyo yung buhay ko eh. Nakilala ko na rin kayo sa wakas. Matagal ko na ho kayong gustong makita. Teka lang. Ay, hindi ko akalain na ikaw pala yung nailigtas ko. Pero mong sasabihin kahit kanino yun ha. Baka matakot sila sa akin. Oh, ililihim ko po yung totoong pagkatao niyo. Crisel, ikaw ba yan? Kevin, ba't ka nandito? Kasi si Mang Melo, hinahanap ka at nagpapatulong siya sa akin eh. Naku, bumalik ka na raw sa bahay niyo dahil gabi na. Sino kausap mo dyan sa likod ng kahoy? Iba ka rin ha, pati kahoy, kinakausap mo na ngayon. Sumenyas naman sa akin si Aling Nemya na hindi ko siya ituro, kaya napangiti ako. Hoy, nasisiraan ka na ba ng ulo dahil sa mga problemang kinakaharap ng farm ninyo? Uy, naku, hindi ah. Saka hindi ako nakikipag-usap sa puno, kumakanta nga ako eh. Sat kaya ng hangin dito sa kakahuyan? Umuwi ka na dahil baka mamaya mapano ka pa niyan eh. Nag-aalala na sila sa'yo kung saan-saan ka na naman daw nagsususuot. Malaki na ho ako, hindi na ho ako bata. Kayang-kaya ko na yung sarili ko. Ika na nga, umuwi na tayo sa bahay. Tara na nga. Alam mo ba na masaya ako ngayon dahil nakita ko yung nilalang na matagal ko nang gustong makita. Nilalang? Nakikipag-usap ka ba sa mga kapre dun sa kakahuyan? Uy, Ka naman? lagot ka. Uy, hindi. Dapat talaga malaman ng tatay mo to na nasisiraan ka na ng bait eh. Basta sa susunod ko na lang sasabihin sa'yo. Nako. Kinabukasan, dumating na naman ang matandang babae sa bahay. Inasikaso ko talaga siya dahil itong nagligtas sa akin noon.
Kahit sa simpleng paraan lang kung makabayad man lang ako ng utang na loob ko sa kanya. Aling Nemya, paano po ba kayo nagiging malaking ibon? May makarinig sa'yo. Wala ho, andun silang lahat sa kusina eh. Si tatay naman nasa kwarto niya, tsaka mamaya pa ho lalabas yun eh. Ito, iha. Nagiging ibon ako kapag may nangangailangan ng tulong ko. Meron kasi akong lihim na kapangyarihan. Ay, hindi ko alam kung tama bang sabihin ko ito sa'yo. Baka mamaya pagkalat mo at marami ang gustong makahuli sa akin. Hindi ho. Hindi ko kayo pagkakalat. Hindi ko naman hahayaan na mapahamak kayo eh. Kayo ho yung nagligtas sa akin. Ayan na pala yung tatay mo. Ay, hilutin ko muna. Sige ho. Pagkatapos alalayan ni Mang Meloy si tatay, lumapit sa akin ng matandang lalaki. Binalita nito na kaya na raw ni tatay lumakad ng mag-isa, pero kaunting alalay pa. Pinuna naman niya sa akin ang pagiging malapit ko dun sa matandang babae. Matagal ko na talagang napapansin na mukhang may sikreto kayo ni Aling Nemya, ha? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yun? Naku, hindi ho pwede. Sa susunod ko na lang ang sasabihin pag medyo handa ka na. Baka si atakihin kayo sa puso pag nalaman niyo eh. Ikaw talaga, marunong ka na magsikreto-sikreto, ha? Baka mamaya may gusto ka na rin kay Kevin tapos sinisikreto mong relasyon ninyong dalawa. Magugulat na lang ako, buntes ka na. Ay, naku kayo talaga. Ang dami niyo na naman pong alam. Hindi ho mangyayari yun, no? Ang alin? Yung hindi ka mabubuntis o makakagusto dun sa lalaki na yon. Ano sa inyo? May pinadala na naman na pera yung mag-asawa para daw sila na lang ang bibili ng mga niyog sa kagulay natin. Ay, hindi talaga nahubusan ng pera yung mag-asawang yun eh. Gano'n ba kayaman yung mga yan? Alam ko naman na kinamumuhi at mga mag-asawa dahil sila ang may kasalanan kung bakit nagkakaganyan ang tatay mo. Pero masama ang magtanim ng galit, ha? Ang sa akin lang, mukhang mabait naman ang mag-asawa eh. Yung marinig mong pagtatalo nila, baka nangyari lang yun dahil sa nagkainitan sila. Sige, kung gusto talaga nilang tumulong, edi tatanggapin natin. Pero wag lang talaga silang mag-expect ng kapalit. Wala nga raw. Mukha naman mamabait ang mga yun. Ilang linggo na rin silang sumusuporta sa gamot ng tatay mo dahil nagsasisi na nga yung ginawa nila doon dati. Hindi na ako nakasagot pa kay Mang Meloy. Isang araw lumapit sa akin si Kevin dahil meron daw siyang gustong sabihin. Niyaya niya pa ako na doon na lang kami mag-usap sa tabi ng bangin para walang makarinig sa amin. Alam ko na magtataka ka talaga kapag sinabi ko sa iyo to, pero ang gusto ko lang naman talaga, malayo ko sa kapahamakan. Alam mo, nakakatakot yung pinagsasabi mo. Ano bang ibig mong sabihin kasi? Napapansin ko kasi na masyado ka nagtitiwala dun sa matandang babae. Saka dun sa mag-asawa. Huwag kang magpapaniwala sa kanila. Malay mo mga masasamang tao sila at may balak sila sa'yo. Ha? Yung mag-asawa, naniniwala naman talaga ako na masama ugali nun. Pero yung matanda, si Aling Nemya, may tiwala ako dun, mabait yun. Isang masama ang matandang yun. At nagpapanggap lang na mabait. Kagaya ng ginagawa ng mag-asawa sa inyo. Kunwari sila yung tumutulong para magmukhang simpatsya. Pero ang totoo, niloloko lang talaga nila kayo eh. Malaki ang utang na loob ko dun sa matanda. Alam ko talagang mabait siya. Sa akin ka makinig, Crisel. Hindi talaga sila mababait. Ayoko na maging biktima ka ng masasamang tao na nakapaligid sa'yo. Paano mo naman nasabi na masasamang tao sila? Nakilala mo na ba sila? O nakasama? Hindi naman, 'di ba? Siraan mo na sa akin lahat, wag lang si Aling Nemya. Malaki ang utang na loob ko sa matandang yun. Hindi ko naman sila sinisiraan. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Pero ayaw mo talagang maniwala eh. Okay, sige, hindi na lang kita pipilitin. Tsaka ngayon mo lang din naman nakilala yung matanda eh. Kaya paliwanag mo nga sa akin kung paano mo nasabing masama siya at nagpapanggap lang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Kevin. Nagulat pa kaming pareho nang makita naming nandun pala ang matandang babae. O alaga, mayata kayong dalawa. May relasyon na ba kayo? Nakuwala ho, Aling Nemya. Ito kasing si Kevin, napapraning na yata to eh. May pinag-uusapan lang po kaming pribadong bagay.
Ay, ganun ba? Nako, buti na lang at hindi ko narinig ang napag-usapan nyo. Kaya pala ako sumunod dito dahil gusto kong makausap si Kevin. Bala ko kasing bumili ng durian at ipapabuhat ko pa uwi. Sige po, kuha lang po ako ng durian. Ay, nako, napakabait na bata na rin. Kaya pala'y gustong-gusto siya ni Mang Meloy para sa'yo, Crisel. Si Mang Meloy talaga, sobrang mapagbiro. Ay, nako, biro lang ba talaga yun? Parang nagugustuhan mo na ang babaeng ito. Nagkatinginan lang kami ni Kevin matapos sabihin yon ni Aling Nemya. Nahiya naman ako kaya mas nauna akong umalis. Hanggang isang araw, nagpasama ako kay Kevin na pumunta sa munisipyo para ayusin ang papeles ng lupa namin. Gabi na nang makauwi kami at nagtataka ako nung makita ko si Mang Meloy na natatarantang tumatakbo. Teka lang. Anong nangyayari, Mang Meloy? Kasi ang tatay mo sumusuka ng dugo. Ano? Oo, nandun siya sa loob. Kasama ang mag-asawa, bilisan ninyo. Kevin, ikaw na muna bahala magbuhat ng mga binili ko, Tulungan mo na lang siya, Mang Meloy. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay at naabutan ko si tatay na hinahapo. Kalat na rin ang dugo sa sahig namin. Si Kuya Butchoy hinahaplos niya ang likuran ng tatay ko. Mabuti naman at nakarating ka na. Etong tatay mo bigla na lang sumuka ng dugo habang nag-uusap kami. Hindi rin naman makapagdesisyon si Mang Meloy kung dadalhin na ba siya sa ospital kasi wala ka pa rito. Paano ba si tatay? Umalis na kayo, ako na humbala sa kanya. Hindi kami pwedeng umalis hanggat hindi namin nakikita na maayos ang kalagayan ng tatay mo. Huwag mo naman kami ipagtabuyan ang asawa ko. Hindi naman po sa pinagtatabuyan ko kayo. Gusto ko lang unang privacy para makausap yung tatay ko. Tsaka tumigil na rin naman siya sa kakasuki, kaya pwede na ako kayo umalis. Crisel, baka gusto mong dalhin sa ospital ang tatay mo. Nandun ang sasakyan sa labas, pwede niyong gamitin yon. Huwag na kayo mag-abala pa. Kanina pa kayo nandito at buong araw nyo na rin akong ginaasikaso. Umuwi na kayo. Maraming salamat nga pala sa pagkain mga dala ninyo. Walang problema, basta ikaw. Alam mo naman na gagawin namin lahat para makabawi sa'yo. Mukhang gusto na rin ni Bobot na magpahinga. Umuwi na tayo, Crisel, at alagaan mong mabuti ang tatay mo, iya. Tumango lang ako sa kanila at sinundan ng tingin ang mga ito habang papalabas ng bahay. Tiningnan ko ng masama si tatay at naintindihan naman ito kung anong ibig sabihin ng titig ko sa kanya. Sila ang kusang pumunta dito at alagaan ako. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na nagsisisi sila sa mga nangyari. Kung may babalik pang araw nila ang oras, di sana hindi na lang daw nila ako inaway. Tayo naman Nandito naman si Mang Meloy Kayang-kaya naman kayong alagaan ng matandang yun tapos ipapaalaga pa kayo sa iba. Narinig ko yun, ha? Kung makatawag ka sa akin na matanda, maedad lang Ang sama naman pakinggan na matanda. Seryoso ako. Dapat kasi hindi nyo na hinayaan na asikasuhin nila si tatay Kita nyo na yung nangyari. Baka magulat na lang ako isang araw namatay na lang kayo dahil sila yung nag-alaga sa inyo. Ganun ba talaga ang mga tingin mo sa kanila? Mga mamamatay tao. Bumabawi na nga ang mga yun tapos nagagalit ka pa riyan. Kaya ako nagalit dahil sumuka kayo ng dugo. Na paano ba kayo? Basta bigla na lang sumaba ang pakiramdam ko. Ibang parang hinuhukay itong tiyan ko tapos sumuka ako ng dugo. Biglang lumabas Sigurado ako na sobrang init kaya nagkaganon ako. Ay, naku, ang kulit niyo naman kasi. Sige naayos ko na pala yung papeles dun sa munisipyo. Hindi naman raw totoo yung pinapakita nilang papel sa atin na sa kanila na raw nakapangalan yung lupa natin Kaya nga sinasabi ko sa'yo na huwag ka na mag-alala. Alam mo, mabuti pa, Belo Dalhin mo nga ako sa kwarto dahil gusto ko nang mahiga doon sa malambot na kutsyon. Sige po. Nilinis ko ang mga dugo sa sahig at tinulungan ako ni Kevin. Hanggang ngayon naiinis pa rin siya dun sa mag-asawa. Patuloy niya pa rin akong kinukumbinsi na layuan ko pati ang matandang babae. Pagkatapos ng mga nangyari, nagawa pa rin ng tatay mo makipagkaibigan sa mga yun. Ay, naku. Kaya nga Narinig mo naman, 'di ba? Sinasabihan ko na nga na wag nang kausapin yung mag-asawa. Ayaw na talaga makinig.
Alam mo, sa tingin ko may ginagawa talaga yung dalawa na yun kaya sumuko yung tatay mo ng dugo eh. Ha? Imposible naman na hindi sabihin ni tatay kung sakaling may ginawa yung mga yun sa kanya. Narinig ko kasi, binigyan daw nila ng pagkain ng tatay mo. O, eto ha, advice ko lang. Pagbilinan mo yung tatay mo na wag tatanggap ng pagkain galing sa mga yun. Oho, pagsasabihan ko ho siya. Sige ho. Maya-maya biglang dumating ang matandang babae para hilutin si tatay. Si Kevin ang unang nakipag-usap sa kanya. Aling Nemya, sumama kasi ang pakiramdam ng tatay ni Crisel kaya hindi daw siya magpapahilot ngayon. Ha? Ay, sabi niya sa akin kahapon, babalik ako dito ngayon dahil ipahilot nga raw niya yung likuran niya. Sumasakit daw kasi sa sobrang kakahiga. Sumukaw kasi siya ng dugo kaya siguro mas mabuti hayaan na lang po muna natin. Pagpahingin po muna natin si tatay. Kaya nga po baka kapag hinilot niyo siya sa likuran, mas lalo siyang sumuka. Ay, sige. Pero kaya rin naman ako nandito dahil may sadya ako sa'yo, Crisel. Ano yun? May pabor lang sana akong hihingiin. Alam ko naman na hindi mo ako matatanggihan eh. Sige ho, sabihin niyo lang ho. Sakit ang ulo ko. Mabuti pa, magpahinga ka na lang. Mamaya mo na kausapin to si Aling Nemya, baka ikaw naman yung magkasakit eh. Nakakatuwa namang isipin na sobrang nag-aalala ang binatang ito. Mabuti pa sumunod ka na lang sa sasabihin niya, Crisel. Napagod po kasi si Crisel sa pag-aasikaso ng mga papeles doon sa munisipyo eh. Kaya sigurado ako dahil doon yun, kaya sumasakit yung ulo niya. Aling Nemya, bumalik na lang po kayo bukas ng umaga. Hindi naman nakatiis si Kevin kaya hindi lumabas ng kwarto at inalagaan niya ako. May tiwala naman ako sa kanya kaya hinayaan ko na siya. Sabihan mo lang ako kapag may mga kailangan ka ha. Dito lang ako mahihiga sa sahig. Uy, baka lamigin ka dyan. Kumuha ka na lang ng kumot tsaka unan dito. Naku, nasanay na akong matulog dito sa sahig. Diba nga, sinabi ko sa'yo na laking lansangan ako. Saka, Crisel, baka pwedeng layuan mo ni matandang yun. Alam mo, may kutob kasi ako na hindi maganda ang hihingi na pabor niya sa'yo eh. Hindi ko nga pwedeng gawin yun. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Pero may rason ako kung ba't ayaw kong sumama yung loob sa akin ng matanda. Bakit ba kasi? Gaano ba kalaki yung utang na loob mo sa kanya para hindi mo siya pwedeng layuan? Minsan na niya kasing nasagip yung buhay ko nung bata pa ako eh. Napakunot ng noo si Kevin dahil sa sinabi ko. Sa totoo lang, nagdadalawang isip din ako kung dapat ko bang sabihin sa kanya yung nangyari o hindi. Inaamin ko na medyo nahihiya na ako magkwento ngayon tungkol sa malaking ibon na sumagip sa buhay ko. Crisel, sabihin mo na kasi, paano niya pa sinagip yung buhay mo? Hindi ko sabihin eh. Kasi alam ko na hindi ka rin naman maniniwala eh. Masasayang lang yung oras ko sa kakakwento tapos sa huli pagtatawanan mo ko kagaya ng iba. Maniniwala ako sa sasabihin mo. Ikwento mo lang, handa ako makinig. Okay, sige. Pero atin-atin lang to ah. Nung bata kasi ako, muntik na akong mahulog sa bangin dun sa farm. Tapos, may isang malaking ibon na sumalo sa akin. Niligtas niya ako. Matagal na panahon ko rin hinanap yung nilalang na yun hanggang sa natuklasan ko na yung ibon pala na nagligtas sa akin ay si Aling Nemya. Si Aling Nemya yung ibon na nagligtas sa'yo? Oo, siya nga. Kaya yun yung dahilan kung ba't hindi ko siya pwedeng tanggihan kung ano man yung hingin niya. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako. Ha? Ganun ba? Nakita kong tumalikod si Kevin. Halatang hindi nga siya naniniwala sa kwento ko kaya naman inirapan ko na lang siya. Huminga ako ng malalim at natulog. Kinabukasan nang magising ako, wala na siya sa sahig. Agad naman akong lumabas sa kwarto at hinanap siya. Si Mang Meloy naman ay nakasalubong ko at may bitbit itong kasirolang may ulam. Handa na ang pagkain kaya tumungo ka na dun sa lamesa. Mang Meloy, napansin niyo ba si Kevin? Umalis kasi siya sa kwarto eh. Hindi siya nagpaalam sa akin eh. Doon natulog sa kwarto mo si Kevin kagabi. Halak ka. Baka sa susunod niyan lumaki na ang tiyan mo ha? Ano ba kayo? Ang advance niyo naman nung mag-isip. Daig niyo pa yung machine eh.
Kaya ako siya natulog sa kwarto dahil masama ko yung pakiramdam ko. Hindi naman kami nagtabi. Sa sahig ko siya natulog. Ay, akala ko nakuan ka na, nabulsay ka na ng binatang yon eh. Tapatin mo na lang kasi ako. Kung may gusto ko sa binatang yon. Wala nga ho, wala ho. Sige ho, mamaya na lang ho kakain at hahanapin ko na lang siya. Pero meron din kasi kaming importanteng pag-usapan eh. Hinanap ko si Kevin sa farm at hindi ko inasahan na makasalubong si Aling Nemya ng mga oras na yon. Ngumiti siya sa akin at hinila ko papunta sa gitna ng malalaking puno. Teka, Aling Nemya, hinahanap ko kasi si Kevin eh. Pwede ho bang mamaya na tayo mag-usap? Nasabi ko kasi sa kanya yung tungkol sa inyo eh. Natakot ako na baka ipagkalat niya yun. Oras na para maningil ako sa utang mo sa akin, Crisel. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa nyo at umalis na kayo dito habang hindi pa namamatay ang tatay mo. Ano ho? Pati kayo? Pinag-iinteresan niyo yung lupa namin? Ayoko nang magpaligoy-ligoy. Masyado na akong napapagod magpanggap. Ang gusto ko lang ay isuko nyo ang farm ninyo sa akin. Alam ko na ikaw may hawak ng papeles na yon, kaya ibigay mo na sa akin. Ito ba yung sinasabi niyong kapalit? Sa lahat ng pagsagip niyo sa buhay ko? Ay, oo naman. Kahit anong gawin niyo, hindi ko isusuko yung lupa namin. Humingi ka na ng ibang bagay, wag lang yun. Hindi na siya sumagot at bigla niyang hinila ang buhok ko. Pinalo niya ako ng 3 beses ng kanyang tungkod sa tiyan kaya unti-unting nagdilim ang paningin ko. Hanggang nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakatali na ang kamay ko at paa sa silyang inuupuan ko. Napaiyak ako sa sobrang takot. Narinig kong may kausap ang matandang babae at nagulat ako nang makitang si Kevin yun. Nagtatalo sila. Hindi mo pwedeng patayin si Crisel. Hindi ako papayag na gawin mo yon. Mahalaga sa akin ang babaeng yan. Hindi mo nagawa ng maayos ang trabaho mo, Kevin. Hindi ba napag-usapan natin? Bago ka pumasok sa farm, nagkasundo tayo na kukunin mo ang loob ng babaeng yun. At unti-unti mo silang papatayin. Pero anong ginawa mo? Magpakasaya ka habang kasama ang babaeng yan. Alam nyo naman po sa umpisa pa lang, hindi ako pabor sa gagawin ninyo. Pumayag lang ako dahil pinilit nyo ako. Nakilala ko ng gusto ang magtatay at hindi sila masasamang tao kagaya ng sinasabi nyo sa akin. Bakit? Sila ba pamilya mo para kampihan? Baka nalilimutan mo na sa oras na malaman ng babaeng yan na tinrider mo siya at kung ano ang dahilan ng pag-apply mo ng trabaho ay kakamuhian ka niya. Magpapaliwanag ako. Sigurado ako maiintindihan niya ako. Hangal ka! Nagkakagusto ka ba sa isang tao? Wala kang mapapala sa kanya at isa pa hindi niya matatanggap kung ano ka kapag nalaman niya ang pagkatao mo. Nang malaman niyang ikaw ang ibon na nagligtas sa kanya, hindi siya natakot. Hindi rin siya nag-isip ng kung ano tungkol sa'yo bagkus mas pinili niyang itago yun. Sa tingin ko naman, makikinig siya sa sasabihin ko. Alaga? Gaano ka kasigurado? Napapakinggan ka niya. Hindi ka talaga nag-iisip. Ayaw mo bang maging malakas? Dahil doon, naging klaro sa akin ang lahat. Matagal na palang magkakilala sina Kevin at Aling Nemya. Kaya pala paulit-ulit niyang sinasabi na layuan ko ang matanda. Dahil magkasabwat pala sila. Nawala ang tiwala ko sa kanya. Ang dating paghangang nararamdaman ko ay napalitan ng galit at puot. Gising ka na pala, Crisel. Unang-una sa lahat, gusto ko magpaliwanag sa'yo. At ano ipapaliwanag mo? Narinig ko naman yung mga pinag-usapan niyo eh. At isa lang ang naiintindihan ko. Yun ay tinrider mo ko kagaya ng matandang yan. Pasensya ka na. Gusto ko naman talagang sabihin sa'yo yung totoo pero natatakot ako na baka lumayo ka sa akin eh. Hindi totoong si Aling Nemya ang ibon na nagligtas sa'yo. Niloko ka niya. Ano? Paano hindi siya? Dahil hindi naman talaga niya kaya maging isang ibon. Nagpapanggap lang siya para maniwala ka na sa ganun eh mas makuha niya yung loob mo. Isang napaka matalinong desisyon yung ginawa mo na hindi mo sinuko sa kanya ang papeles ng farm ninyo. Tama si Kevin.
Hindi nga ako ang ibong nagligtas sa'yo. Sinakayan ko lang ang sinabi mo. At kapag dumating pa ulit ang ibon, para iligtas ka, papatayin ko na siya. Tumahimik ka! Hindi mo magagawa yon. Magagawa ko yon kapag humadlang ang ibon na yon sa plano ko. Alam ko naman na ikaw ang kahinaan ni Bobot. At tsak na ibibigay na sa akin ng papeles kapag sinabi kong hawak kita. Napakasakit mo talaga! Bakit ba gusto niyong maangkin yung lupa namin? Pangkabuhayan namin yun. Simula nun pa kaya hindi madali sa amin na isuko yun. Isusuko yun ng tatay mo. At saka nga pala, yung pagsuka ng tatay mo ako ang may gawa nun. Akala niya hinihilot ko siya para gumaling. Pero ang totoo, pinapatay ko siya ng dahan-dahan. Ikaw, Kevin, umalis ka na. At ipaalam mo sa tatay niya na hawak ko ang anak niya. Kung gusto niyang makauwi si Crisel, ibibigay niya ang gusto ko. Hindi nakaimik si Kevin at sinunod ang utos ng matanda. Nasaktan ako ng sobra sa kakaisip na naging sunod-sunuran si Kevin sa masamang tao. Hanggang nagulat na lang ako na biglang pumasok ang isang malaking ibon. Sinugod nito si Aling Nemya. Alam ko na hindi inasahan ng matanda yun kaya natumbay ito sa lupa. Dumapa ang ibon sa harapan ko, kaya sumakay ako sa likuran nito. Biglang nagsalita naman si Aling Nemya at tinutukoy nito ay ang ibon. Sinabihan na kita. Tawag kang mangyalam, pero sinuway mo ako. Dinala ko ng ibon sa maliit na kubo. Sobrang saya ko dahil naligtas na naman ako sa kapahamakan. Biglang umilaw ang katawan ng ibon kaya napatakip ako. At laking gulat ko nang ang ibon pala ay si Kevin. Kevin? Ikaw yung ibon? Oo, ako nga. Taka, paano? Paano mo nagagawang maging isang ibon? May kapangyarihan ka ba? Ano? Hindi ko makakalimutan ang batang niligtas ko noon sa bagay. Dahil kwento ko sa mga magulang ko at tungkol sa batang yon, kaya naman mahigpit akong pinagbawalan ng mga ito na lumabas dahil baka raw may makakita sa akin. Ako yung batang niligtas mo? Uli ko na nang nalaman na ikaw pala yon. Nung binanggit mo sa akin yung ibon na nagligtas sa'yo, doon ko palang napagtanto na ikaw pala talaga yung bata. Ilang taon na nila akong kinulong sa bahay kaya ang sabi ko, kapag nakalabas ako dito, uunahin ko talagang hanapin ng batang nailigtas ko sa kamatayan. Pero, bakit ka nagiging ibon? Ayaw ko nang itago sa iyong pagkatao ko. May lahi akong aswang. Ang lola ko ay aswang at ganun din yung mga magulang ko. Kayo rin ba yung pumapatay sa farm? May kinalaman ka ba doon? Hindi ko alam kung sino ang pumapatay na aswang sa farm. Ni isang beses hindi pa ako pumapatay ng tao o kumakain. Huwag ka matakot sa akin, hindi kita sasaktan. Paano ako makasiguro na hindi mo ko sasaktan? Isa yun na nga mismo nang galing na aswang kay. Tsaka paano kayo nagkakilala ni Aling Nemya? Malalaman mo rin ang lahat. Sa ngayon, ang gusto ko lang gawin mo, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita sa kanila. Hindi kanila titigilan hanggat hindi ninyo sinusuko ang lupa sa kanila. Pero silang gustong ipahukay doon. Ipahukay? Sa pagkakaalam ko wala namang ginto na nakabaon sa lupa namin. Masigit pa sa ginto ang gusto nilang makuha. Maya-maya pa narinig ko na may malakas na pagaspas mula sa labas ng kubo. Alam ko na hindi lang iisa ang aswang na nandun sa labas. Isang boses ng babae ang tumawag sa pangalan ni Kevin. Dito ka lang sa loob. Kahit anong mangyari, wag kang lalabas. Ako nangaharap sa kanila. Teka lang, natatakot ako. Sasama na lang ako sa'yo. Mas matakot ka kapag lumabas ka dito sa loob ng kubo. Basta, bumalik ka kagad ah. Kakausapin ko lang sila. Gusto kita, Crisel. Kaya hindi ko hahayaan na dumampi ang mga kamay nila sa'yo. Hindi na ako nakaimik at lumabas nga si Kevin. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding at nakita ko si Greta at Butchoy na mayroong mga pakpak. Si Aling Nemya ay ganun din. Lahat pala sila magkakasabwat para lokohin kami ni tatay para mahulog sa patibong. Anong ginagawa mo sa lola mo? Bakit mo siya sinaktan para sa babaeng yon? Hindi ko naman hahayaan na patayin niya si Crisel. Siyang babaeng matagal ko nang hinahanap kaya ayoko nang mawala siya sa akin. Wala ka talagang kwentang, anak.
Imbes na tulungan mo kaming makuha ang lupay nila, ikaw pa mismo ang magpapahamak sa amin. Maraming babae sa angka natin ang nararapat para sa'yo. Mas malakas sila. Sila ang nababagi na pakasalan mo at hindi isang normal na tao. Buo na ang pasya ko. Hindi ako papayag na galawin niyo si Crisel. Lalabanan mo ba kami kung sakaling pilitin naming patayin ang babaeng yon? Oo. Mas pipiliin kong kampiyan siya. Ano kaya ang sasabihin ni Crisel kapag malaman niyang hindi namatay ang nanay niya sa aksidente, kundi namatay sa kamay ng mga kalahi natin? Hindi naman akong pumatay sa nanay niya. Hindi nga ikaw, pero kami na mga magulang mo ang nakapatay sa nanay niya. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Sobrang sakit. Sobrang sakit na malaman ang mga sinabi nila. Lalo pa nang mabanggit nila si nanay na inakala naming namatay sa aksidente. Wala namang nakakapagpatunay na nandun nga nakalibing ang sinaunang bato ng mga aswang sa lupain nila, Crisel! Doon inilibing ng nanay niya ang sinaunang bato. Isa lang sa atin ang pwedeng makakuha nun at ako ang nararapat. Gusto kong mabuhay ng walang hanggan, kaya kung makikialam ka, kahit apo kita, papatayin kita. Handa rin akong mamatay para lang maprotektahan ko si Crisel! Dumarami na ang aswang na nakapaligid sa amin. Natatanong ko yon mula sa maliit na butas sa dingding ng kubo. Lahat sila nasa likuran ng kani-kanilang mga itinuturing na reyna at hari. Marami rin ang kampo ni Aling Nemya at ganun din ang mag-asawang mga magulang pala ni Kevin. Isuko mo na ang babae para matapos na to! Ang babae lang ang gusto namin. Tayo magkapamilya, kaya dapat tayo magtulungan. Sa akin mo isuko ang babae dahil ako nagpalaki sa'yo, Kevin. Kahit ni isa sa inyo wala akong susukuan sa kanya. Mabait sila sa akin habang nasa farm ako. Alam ko rin na kayong mga magulang ko ang pumapatay sa farm para lang siraan sila. Kung talagang matigas ka, dito na mapuputol ang ugnayan natin bilang anak at magulang. Inutusan ni Greta ang mga kampon niya na sugurin si Kevin. Nagpalit-an niyo si Kevin bilang isang malaking ibon. Ang ibang kampo ng mga ito ay sinusubukan pang pasukin ako sa loob, pero lahat sila binalibag lang ni Kevin. Sobrang bilis at lakas niyang kumilos. Gamit ang matulis niyang mga kuko, tuka at pakpak, nagawa niyang patayin ang mga mahihinang aswang. Kitang-kita ko na handang isakripisyo ni Kevin ang sarili niya. Tumindig ang mga balahibo ko nang makitang ginamit ni Aling Nemya ang buhok niya para hulihin ang ibon. At ibagsak iyon sa lupa. Kagad akong lumabas sa kubo at sumigaw. Kevin! Kevin! Lalabas ka rin palang babae ka. Hinintay mo pang mapahabak ang anak ko! Ako naman ang kailangan niyo, di ba? Kung ganun, handa akong sumama sa inyo. Kakausapin ko si tatay na ibigay niya yung gusto niyo. Huwag niyo lang saktan si Kevin. Madali lang naman kaming kausap. Ang gusto lang naman namin ay makuha ang itim na bato na nakalibing sa gitna ng farm ninyo. Matutuos muna tayo. Kung sinong mabubuhay, ay sa kanya isusuko ang lupa. Muli silang nagtuos. At masasabi kong pare-pareho silang malalakas. Halos mamamatay na ako sa sobrang takot sa mga itsura nila. Hindi ko naman inasahan na makakakita ko ng mga aswang sa buhay ko. Hindi kaaya-aya ang kanilang mga mukha. Nilapitan ko naman si Kevin na ngayon ay bumalik na sa pagiging tao. Tinulungan ko siyang makatayo. Napansin ko ang sugat niya sa tagiliran na tumama sa matulis na kawayan kung saan siya binagsak ng lola niya. Umalis ka na at tumakas, Crisel. Hindi, tatakas tayo ng sabay. Hindi kita iiwan dito. Hindi mo kailangang iligtas. Marami akong pagkakamali na nagawa sa'yo. Kung noon ko pa sinabi sa'yo na kung ano yung mga pakay nila, baka hindi umanto sa ganito yung sitwasyon. Galit ako sa'yo. Pero hindi kita kayang iwan dito. Nasaktan ka nila dahil sa pagtatanggol mo sa akin eh. At ayokong isipin mo na makasarili ako. Hindi ka makasarili. Kailangan mo nang umalis at humingi ka ng tulong sa mga tao. Hindi ko sila kayang labanan dahil malalakas sila. Pare-pareho tayong mamamatay dito. Kahit ibigay mo pa sa kanila ang huling hiling nila, hindi pa rin kayo mabubuhay ng tatay mo. Kevin, sabay tayong tatakas dito. Hindi na.
Iligtas mo ang sarili mo. Bilisan mo. Nawalan ako ng choice ng mga oras na yon, kundi sundin siya. Inaalala ko rin si tatay sa bahay na alam kong nag-aalala. Bago ko iwan si Kevin, nangako ako na babalikan ko siya. Hanggang sa mabilis akong tumakbong palayo. Isang nilalang na naman ang biglang lumitaw sa harap ko. May sungay siya, mapupula ang mga mata at may mahahabang kuko at pangil. Mabilis siyang sumugod para saktan ako pero bigla ko na lang narinig ang malakas na pag-ungol niya. Asin at bawang lang ang katapat mo, aswang! Mang Meloy, mabuti ho dumating kayo. Paano niyo nalaman kung nasan ako? Pabayaan tayo mag-usap. Oh, ito, asin at bawang. Isang bagbak ang dala ko nito para makaalis tayo dito ng buhay. Mang Meloy, si Kevin, kailangan nating iligtas siya. Hindi. Isa rin siya sa aswang kaya hindi natin siya tutulungan. Magkakakampi ang mga yan eh. Nagkakamali ho kayo. Iba si Kevin, mabait siya. Kaya buhay pa ako hanggang ngayon dahil sa kanya. Ano? Oo, siya ho yung tumulong sa akin para mabuhay. Kaya makinig kayo sa akin. May dala kayong panlaban sa mga aswang, di ba? Kaya tutulungan natin siyang makaalis dito. Yan na ulit ang mga demonyong aswang. Sabuyan natin, asin! Naging aktibo naman ako sa pagbantay sa paligid. Muli naming sinabuyan ng asin at bawang ang aswang na may sungay at nanghina rin naman ito. Nang makita ni Mang Meloy na napaluhod ang aswang, dahil sa mga tama ng asin at bawang, sinugod yun ng matanda at tinarakan ng kutsilyo ang bumbunan nito. Namatay naman ang aswang. Halika na! Halina kayo! Balikan na ho natin si Kevin! Hindi ganun kadali. Marami pang aswang ang sumusugod sa atin eh. Humanda ka, Mang Meloy. Kailangan natin na matalo sila para makauwi tayo. Sige, nakahanda na ako, Crisel. Isa-isang sumugod sa amin ang aswang kaya wala kaming nagawa. Sinabuyan namin sila ng asin. Yung iba, natatamaan ng asin at nalulusaw. Pero ang isang aswang naman ay hindi ko napansin na nasa likuran pala ni Mang Meloy. Sinalakay nito ang matanda at galit na kinagat ang leeg nito. Sinabuyan ko yun ng asin kaya hindi gaanong dumiin ang ngipin niya sa leeg ni Mang Meloy. Nakita kong dumugo ang leeg niya. Mang Meloy, kaya niyo pa ba? Maliit na sugat lang ito eh. Kayang-kaya ko to. Baka humaubusan kayo ng dugo. Huwag mo akong alalahanin. Ubus na ang kanilang kampot kaya ang mga malalakas na aswang na lang ang natitira. Kaya ko pang lubaban para lang mapatay sila. Sigurado ako na naglalaban sina Kevin ngayon at ang mga kamag-anak niya. Halika na. Puntahan natin si Kevin. Inalalayan ko si Mang Meloy papunta sa kubo. Natakot naman ako nang makitang wala si Kevin doon. Hanggang sa isang malakas na pagbagsak ang narinig ko at nang tingnan ko, 2 aswang na ang naglalaban. 2 babaeng aswang ang naglalaban. Hanapin na natin si Kevin. Baka nandun siya sa loob ng kubo. Huwag kang pumasok. Ang mabuti pa, magtago ka na lang dito. Ako na ang bahalang haharap kung sino man ang matitirang aswang na buhay. Hindi niyo sila kakayaning mag-isa. Kaya ko yan! Sa tuwing naaalala ko ang ginawa ng mga aswang na yan sa asawa kong buntis noon, mas lalo ko lang silang gustong patayin. Sila ang dahilan kung bakit maagang namatay ang asawa ko eh. Nabuhay ako sa galit. At hinanap kung saan ang mga lungga ng mga aswang na yan na pumatay sa kanila. Ayun pala, matagal ko na rin pala silang nakakasalamuha. Anong ibig niyo sabihin? Nakasisigurado ako na si Aling Nemya ang pumatay sa asawa ko. Naalala ko pa noon, siya lang ang huling nakausap ng asawa ko bago siya sinalakay ng aswang. Narinig kong umungol si Kevin mula sa loob ng kubo. Nagkatinginan kami ni Mang Meloy. Buo na ang desisyon ko na iligtas si Kevin. Pumasok ka na ron sa kubo at iligtas mo na yan si Kevin. Ako nang bahalang magdidistract sa mga aswang dito sa labas. Maraming salamat ho. Tumakbo ko pabalik sa loob ng kubo at napansin ko na nakuha ko ang atensyon ng 2 aswang. Akma silang susugod sa akin. Pero hinarap naman ni Mang Meloy ang mga ito. Pagkabukas ko sa kubo, nandun si Kevin at nakatali sa haligi. Bakit ka bumalik? Umalis ka na! Huwag kang mag-alala, hindi lang tayong 2 ang makikipaglaban sa aswang. Kinalagan ko siya at agad na kaming tumakas. Ang 2 aswang naman ay pinagtutulungan si Mang Meloy. Pinahiga ko si Kevin sa damuhan para balikan ang matandang lalaki.
Dito ka lang ha. Tutulungan ko lang si Mang Meloy. Akin yung kamay mo. Ito yung asin at saka bawang. Mamamatay ako dyan. Sorry. Nakalimutan ko. Aswang ka nga pala. Sorry, natalata ako. Isang masamang tingin ang pinukol sa akin ni Kevin kaya umalis na ako sa harapan niya. Tinulungan ko si Mang Meloy na harapin ang mga aswang. Nang makita kong pareho na nilang nasasakal ang matandang lalaki, dumukot ako ng asin at bawang para isabo yun sa kanila. Hindi ko sila tinigilan hanggang tuluyan itong nanghina. Sige, Crisel! Huwag mong tigilan! Isaboy mo lahat ng asin at bawang na binigay ko sa'yo! Oho! Ito para sa inyo! Mamamatay na kayo, mga walang hiya kayo, mga aswang kayo! Yan! Ako naman! Kaagad na binunot ni Mang Meloy ang kanyang punyal at sunod-sunod na tinarakan ng dibdib ng mga aswang. Buong akala namin namatay na sila, pero sumubok pa silang tumakas. Hinabol namin sila at naabutan pa rin namin dahil may mga sugat ang mga ito. Kaagad naming binalikan si Kevin matapos na mapatay ang dalawang aswang na babae. Umuwi kami sa bahay at ginamot ang mga sugat nila. Doon lang pinaliwanag ni Mang Meloy sa akin kung paano niya natuklasan ang totoong pagkatao ng mag-asawa at ng matanda. Noon pa lang nagdododa na ako sa kanila pero hindi ko talaga sinabi yun eh. Alam ko rin na may kinalaman yung mga yun kaya sumuko ang tatay mo ng tugo. Inamin din sa akin ni Aling Nemya na may ginawa nga siya kay tatay. Kaya ikaw, Crisel, simula ngayon ha, huwag ka nang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Kapag gumaling na ako, lalayo na lang ako sa'yo para hindi ka na mapahamak. Maaaring hanapin pa ako ng ibang kamag-anak ko para lang patayin ka dahil sa ginawa kong pagtatraidor sa pamilya ko. Hindi mo kailangang umalis, Kevin. Kailangan kita para maprotektahan mo ko sa lahat ng bagay. Kahit aswang ka, alam kong hindi ka tulad nila. Oo, inaamin ko na nagalit ako sa'yo pero pinakita mo naman sa akin na nagsisi ka eh. Ang mabuti pa mag-usap na muna kayo nito ni Kevin. Alis na ako ay magagawin pa ako. Iniwang kami ni Mang Meloy. Kaya nakapag-usap kami ni Kevin ng maayos. Nanatili si Kevin sa farm namin. Mas lalo namang gumaan ang loob ni tatay sa kanya dahil sinabi ko na siya ang nagligtas sa akin. Hindi ko tinuring na iba si Kevin kahit may lahi siyang aswang. Sa ngayon nagkatuluyan nga kami. Meron na kaming 3 anak at puro rin mga lalaki. Marami rin kaming mga alagang hayop. At para iyon kay Kevin. Kumakain kasi siya ng lamang loob ng hayop sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Alam ko na napaka-imposibleng umibig ang tao sa isang aswang pero ako ang nagpapatunay na hindi mahalaga kung ano ang pinanggalingan ng isang tao kung mahal mo ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Soledad. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Umuwi na tayo, Crisel.